Kini ang balita sa imong inahan sa para sa November 4, 2025. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan para sa angkop na proseso sa patuloy na investigasyon ng DPWH na binibigyang diin na ang pagmamadali sa mga kasong legal laban sa mga opisyal na inakusahan ng paglustay ng pondo ng publiko ay maaaring humantong sa mga pagkatanggal sa trabaho at pagpapahina ng hustisya. Binigyang diin ng mga eksperto sa batas at lipunang sibil na bagamat mahalaga ang pananagutan, mahalaga rin ang pagsunod sa angkop na proseso na binabanggit ang desisyon ng Korte Suprema na humihimok ng pag-iingat laban sa padalos-dalos ng mga pag-uusig upang protektahan ang pagpapalagay ng kawalang kasalanan. Ang Department of Justice, DOJ, nag-issue og mga supina ngadto sa 5 ka mga respondents nga nalambigit sa giingong mga anomalya sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Uban ang pasiunang investigasyon nga magsugod sa Nobyembre 10. Kadaghanan sa mga opisyal na nalambigit adunay salary grade nga nagbutang kanila ubos sa jurisdiksyon sa DOJ alang sa pagprosekusyon. Samtang ang mga individual nga mas taas o ranggo mahimong husayon sa sandigan bayan. Kini nga aksyon nagsunod sa direktiba sa ombudsman na ang DOJ mohimo sa kaugalingon na investigasyon ug sa desisyon sa Korte Suprema na magtudlo og mga espesyal nga korte sa pagsulay na mudumala lamang ni ining mga kaso sa korupsyon. Humanggi ang huling kilalang talumpati ni dating kinatawan Zaldico na tanggapin ang utos ng ombudsman na nag-aata sa kanya na maghain ng counter affidavit kaugnay ng mga alegasyon sa proyektong pagkontrol ng baha. Dahil dito, itinuturing ng ombudsman na si Ko ay nasa default. Ibig sabihin ay maresolba ang kaso batay lamang sa ebidensya na nagrereklamo. Nahaharap si Ko sa maraming kasong kriminal at administratibo, kabilang ang graft at malversation, kaugnay ng umano'y maanomalyang mga proyektong pagkontrol ng baha sa Oriental Mindoro. Nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa ASEAN na kondenahon ang deklarasyon sa usa ka nature reserve sa Scarborough Shoal nga iyang gihulagway nga usa ka unilateral nga buhat nga naghikaw sa mga Pilipinong mangingisda sa pag-access sa tradisyonal nga mga lugar sa pangisda. Nangataruman si Teodoro nga kini nga deklarasyon usa ka tinago nga pagsulay sa paggamit sa gahom militar ug pagdaot sa mga katungod sa gagmay nga mga nasud. Nasupak sa mga prinsipyo sa kooperatiba sa ASEAN. Giauhag niya ang ASEAN nga mulihok lapas sa praktikal nga kooperasyon nadto sa mas lig-on na kolektibong aksyon aron mapanalipdan ang mga interes sa mga miyembro nga estado. Pinagtibay ni Pangulong Marcos ang pangako ng kanyang administrasyon na pondohan ang Independent Commission for Infrastructure, ICI, na itinatag upang imbestigahan ang umano'y korupsyon sa mga proyekto ng pampublikong gawain sa nakalipas na dekada. Ang ICI ay kasalukuyang nagpapatakbo gamit ang mga contingent fund kulang sa permanenteng budget at kawani habang naghihintay ng pag-aproba mula sa Departamento ng Budget. Idinedetalye ng mga ulat ng komisyon ang umano'y mga kickback scheme na kinasasangkutan ng mga mambabatas at inhinyero at ang batas ay minamadali upang lumikha ng isang permanenteng lupon upang labanan ang korupsyon sa infrastruktura. Yan ang balitang ina mo para sa November 4, 2025. Follow us to get your daily news update